Hi, this is my very first podcast. Welcome to Heart Stories with Gandang Kara. This podcast is brought to you by Ultra Mega Supermarket. Presyong mababa, mas pinababa pa. And Camon 50 Ultra 5G by Tecno. So, ngayon, ang ating first guest sa ating podcast. Yung matagal ko nang pinaplano talaga at ito na, nagkatotoo na. So, ang ating first episode is dahil malapit na ang Mother's Day. So, this is a Mother's Day special. So, ang aking kiddos! Hi! Hello. Ayan. Okay. Huwag kayo mahiya. Ay, Okay, usog ka ng konti. papaluin nyo kami. Pwede po ba kami magsalita? Hindi ako na mamalo o tigilan mo ako. Okay. So, time flies. Dati mga, ano pa kayo, sobrang liliit nyo. Tapos ngayon, ang lalaki nyo na. So, kumusta naman kayo? We are very okay, Mom. Very busy in school and life. And hindi ko na po nakikita si Mother. Actually, hindi na kami nagkikita ni David. Mula nung nag-college siya. Si Kayla ang madalas ko nang kasama. Tama, Kay? Yes. The mic po. Yeah, It's I the know, mic. I know. Ayan na sila. Nosebleed na ako. So, si Kayla na po yung pumalit sa position ko all those years. Na on the side, no? Si Kayla kasama ko mag, Siya na po ang sidekick ngayon. Ayan. Where's the mic? I am. Okay. So, Okay. So, ikaw, Kay, okay ka naman ngayon? Kumusta Opo. studies mo? it's currently summer, so. wala namang So, happy ka, pasok. no? Yes. Diba? Pero very. pag sa school, sobrang stress ka ba? Yes. Kasi si Kuya David stress sa school eh. Kasi stress siya sa jowa niya. Ano? May boyfriend ka? 5. Ay, sino? Si Gerald, James, Justin, Sino may mga yan? John, tas si ano, Oh. Sino? si Sige. ano, Nag-invento Sino? ka. So, hindi, for the record, itong dalawang to ay NBSB, no boyfriend and girlfriend since birth. O bakit? Di ka ba napaproud? Huwag mo na kami ginaganyan, Mike. Hindi naman din Hoy. disclose yung ganyang ano. Bakit? Bata pa kayo, no? Tsaka di ba sabi ko sa inyo, wag muna kayong magjowa. Kasi, tuloy nyo. Kung bakit lagi ko sinasabing wag muna kayong magjowa. Tuloy. Kasi, Ayaw pwede mamika ng apo. hindi yun ang sinasabi ko. Sasampalin kita. Hindi, kasi sabi ko, baka mamaya mahirapan kayo sa studies nyo. Eh, yung mga personalities pa naman nila. Ay, si David lang pala. Magtatampo si David- Mami ka kasi bumawalan kami ng time sa kanya. Iiyak daw siya. Hindi lang yun. Kasi alam ko ang personality ni David, ano siya eh, very sentimental, emotional, tsaka binibigay niya lahat. So, mahirap yung course niya ngayon, architecture. So, feeling ko, mahirapan talaga siya pag nagka-jowa. At saka, ilan taon ka? 18 ka pa lang, no? Ikaw naman. Magti-20 na ako. Magti-20 ka. Pero wag muna. Okay na yun. Ikaw naman, si Mami ka naman pa yung word sa magiging jowa ko. si Kayla naman kasi 15 pa lang, kaya sabi ko, wag muna, di ba? Oh, anong edad mo babalak? Para alam ko. 20? 35 po. Ito ang mas conservative sa akin. So, okay, shut up. So, worried po si... Okay, shh. Worried si Mami ka na magka-jowa si Kayla. Para sa jowa, hindi para kay Kayla kasi storytelling. Kasi kapag may nang liligaw kay Kayla, ayaw ni Kayla, sasabihin niya, ang boring, puro good morning, good night. Hindi siya mysterious. Hindi, actually pareho kami ni Kayla sa ganung bagay. May nag-try yata manligaw sa kanya. Parang ayaw niya ng sobrang bet na bet siya, tsaka gusto niya na challenge siya. So, feeling ko yun yung minana niya sa akin na gusto niya ma-challenge. But, 15 ka pa lang, so, wag na muna. At, ito may nakakatawang kwento. Kwento ba na? Ano yan? Pinandilatan ako. Ano yan? Yung binasted niya. Nakafollow siya sa'yo. Ay, wag na pala. Pero, may mga naliligo sa kanya, pero hindi niya dun jowa. Binabasted niya. But anyway, sige, move on na tayo. Ako naman yung nababasted. Ha? Sige, gusto mo talagang sabihin Siya yun, bahala. nababasted, ako yung nababasted. Okay, ang first question ko sa inyo, bakit hindi kayo nagre-reply lagi? Gusto ko magets. Bakit ganun? Kasi minsan nakikita ko, pag magkakasama tayo, pag may friends kayo,
ang bilis niyo mag-reply. Sabi ko, pwede naman pala mabilis mag-reply. Ba't sa akin sobrang tagal? Explain. Minsan po kasi di ko nakikita notif sa phone ko. Talaga. Talaga. Ikaw explain. Ganito kasi yan, guys. Ganito kasi yan. Kasi? Kasi, sino ba namang tatama rin mag-reply kung yung nanay mo Ano? tatawag? David, pumunta ka dito na. Or, David, saan ka? Nag-drive ako, may pauwi. Okay, sige, antayin kita. May Tapos tatawag ulit. wala pang 2 minutes. Hello, saan ka na? Wait lang, nag-drive nga ni. Alam niyo naman Tapos yung tatawag nanay ulit niyo. siya. Nasaan ka na? So, ang gagawin ko, i-mute ko na lang siya. Ganun pala ginagawa mo Minumute mo pala ako Kasi Pero naman. hindi ako mangulit Yeah, but anyways, ayan. Gusto ko lang sabihin sa inyo na syempre, kapag ang nagte-text or nagchat-chat, parents ninyo, dapat uunahin nyo siya kasi minsan, di ba, hindi natin napapansin yon. Inuuna natin yung friends, yung kung sino-sino, pero minsan, paano pag may emergency? Paano pag importante pala? Always na ipaprioritize nyo ang magulang ninyo sa chat box ninyo or sa text. Kasi, di nyo alam, baka mamaya yun na pala yung last message ng magulang, di ba? So, ayun lang. Anyways, sa kanilang dalawa, may sensitive ba sa inyong dalawa? Parang si David, no? Pag napagalitan. I don't know. Hindi, kasi minsan feeling ko, pag napapagalitan ko si Kayla, parang wala lang sa kanya. Hindi ko alam kung tumatagos ba to. Nagdadamdam ka ba pag pinapagalitan kita? Tumatagos, pero hindi ko alam kung ano i-respond. Sa'yo tumatagos. Ha? Hindi. Ano ka? Feeling ko si David yun talagang emotional eh. 'Di ba? Hindi. Hindi. Ano lang kasi tawag doon? Open. Open ang aking puso. Kay Kayla kasi closed. So, mas nakakaramdam ako kaysa sa Okay, fine. Kasi manhid siya. Manid ka ba, nak? Bato kasi siya. Grabe. Pero opposite talaga silang dalawa. Magkaiba sila ng ugali. Sino mas matured sa inyong dalawa? Me. I think it's Kayla. Mukha lang matured. Mukha lang. Mukhang napagkamalang ate kay David. Talaga ba? Baby pa yan. Hindi, feeling ko, pag naririnig ko kasi kung paano mag-advise si Kayla tsaka si David, parang iba yung wisdom ni Kayla tsaka yung maturity level. Though pareho naman silang mature, pero parang iba yung kay Kayla eh. Parang feeling ko, ano ba to, nagpanggap na bata? Hindi, kasi I think si Kayla kung mag-advise. Ako kasi pag nag-advise ako, iniisip ko kung paano masasolve yung sitwasyon mo. Tapos kung naisipin mo ngayon. Pero si Kayla, parang 5 steps ahead. Tapos, straight to the point siya. Kunyari, Di mamamblema mas ka. ano nga siya? Kunyari, mamamblema ka, sa girlfriend mo or boyfriend mo, sabihin niya, di makapag-break ka. Ganun si Kayla. No Ganun stress. siya mag-advise. Straight to the point. Yung for the future agad. Oo, pero hindi. Minsan may mga advice na nagugulat ako na siya yung nag-a-advise na hindi dapat ganun, Mika. Minsan Like siya what? pa yung, pag namimintas ako. Ano ba yan? Ba't ganyan itsura? Minsan, Mika, hindi maganda yan. Minsan gaganyan niya ako. Ano na ata yun, Mika? Hindi na advice yun. Ano na yun control. Kasi, Hindi, marami pang iba na nawi-witness ko din naman siya. But anyways, sige na, both na si kayo, ano okay kasi, na? si Okay Kayla, na. mas may sa atin dalawa si Kayla. Mas? Mas may self-control. Di ba naalala mo nung nasa, papunta tayo ng Taiwan? Oo. Yung tayong dalawa nagwawala na sa airport. Yung galit na Siya, galit kakalmado lang siya. No. Wag, may image kayo. Oo, kaya niya na mag-control ng niya. Emotions, yes. Yun naman yung natutuwa ako sa kanya. Anyways, dahil si David ay college, tapos ikaw is high school, si David, alam niya na yung gusto niya bata pa lang. Kasi from the very beginning, sinasabi mo na David na gusto mo architecture talaga, di ba? Or pilot, parang ka sa dalawa nun, di ba? Kaso mahal yung pagpa-pilot, so architecture. 2 million po kasi ang alam ko sa pilot school. Pero, ang tawag dito, hindi naman sa yung gusto ko maging architect, sinabi lang sa akin ng marami, yun na din yung naging gusto ko. Hindi kasi nagdo-drawing ka, di ba? Sakto lang. Tsaka parang nakikita ka nung bata pa lang, mahilig ka na May ADHD kasi tayo, Mika. Marami tayong gustong matupad na pangarap. Pero kung ikaw yung tatanungin, okay ba talaga sa Ah. course mo? Okay lang naman, for now. Parang Pero aalis kung ka. pwede, gusto ko nga mag-Hollywood, tapos pwede ako manalo ng Grammy, yun ang Ng gusto mo Oscars, talaga. Di ba? Yung mga ganun. Tsaka gusto mo rin magluto, di ba?
Oo, Parang mga inisip mo rin maging chef. ambitious kasi tayo. Oh my God. Okay, si Kayla naman. Kayla, anong dream mo? Kasi hanggang ngayon, parang pag tinatanong ko siya, hindi niya alam sasagot niya sa akin eh. Scientist, doktor. Sige, kung ikaw, anong gusto mo sa college or gusto mo mangyari? That's Ha? Wala pa. confusing question. Pera. Yeah. Straight to the point. Straight to the point. Sabihin mo na wag kang mahiya. Ano ka ba? Ano Where gusto? money is. Where money is. Basta wag lang wag lang yung wag. sugal or... Kaya magdadrugs. Yeah. Oo. Pero right now, hindi pa clear sa'yo kung ano talaga yung gusto mo. Pero may sinabi ka sa akin, di ba? Gusto mo mag-apartment, landlady. Yeah, kasi natutupok ako sa lola namin. Na may apartment. So okay na yun, ganun sa'yo. Yes. Ako kasi si Kayla mahilig siya magpautang, tas maniningil, na may interest. Pag si David nagpautang, okay na yun. Bigay na yun. Pag si Kayla, minuto, maniningil siya. Ay, hindi ba? Ngayon hindi na kasi nangangailangan na tayo ngayon eh. Tsaka alam mo yung value kasi nag-work ka eh. Yes. Diba? Dati hindi ko alam, pero ngayon alam ko Alam mo na na yung yung- value. Tsaka nagtitipid na. Diba? O anyways, Okay. after nyo mag-aral, kumbaga may mga plans ba kayo na mag-abroad? Dito lang ba? Yung mga pangarap nyo talaga na gawin sa buhay. I want to travel the world. Oh, taray. Meron ka? You want to travel the world. Ikaw Yes. naman, Ha? to have a jowa. Wag muna nga. Pag sinabi kong gusto ko, baka umiyak si mommy ko, guys. Feeling ko iyak nga ako pag nagka-jowa na si Sabi, David in the hindi future. jowa. Ano ba? Gusto ko tumira sa ibang bansa. Ganun ba? So, iwan mo ko? Di ba? Iyak siya. Totoo ba yan? Parehas Ganun kami. pala. We want to live in a penthouse somewhere in So, the hindi ako States. kasali? Ha? Hindi ako Pwede kasali naman, pala. Sa, Nursing Naman, home. may naman. May- Ano? Siyempre may kwarto ka doon sa bahay namin. Ayaw nyo dito sa Philippines? Sakto Ano nga? lang. Mas marami lang opportunity sa ibang bansa. Tapos mas mataas kasi sahod. Oh, so Tsaka iwan. 'di ba kung gusto ko mag-Hollywood, edi sa States na din. So, ibig sabihin, willing kang iwan yung family mo dito? Wow. Ano ba yung wording na yun, Mika? Parang Hindi nga, parang namalaman ko. who is gaslighting me? Ano nga? Sagot. May pananakot. Ayoko na magsalita. Hindi nga. Lumaki yung mata eh. Hindi. So, ibig sabihin, pag nag-abroad kayo, di maiwan ako dito. O, paano ko? Hindi, uuwi kami every summer. Ganun. Alam mo, itigilan na itong interview na to. Hindi maganda, nalalaman ko yung mga plano nyo, ha? Di ba nga gusto ko mag-Spain, Mika? Oo, nabanggit mo na sa akin na gusto mo mag-Spain. Tapos, gusto ko mag-States. Para mag-artist. Hindi mo, na. ibig sabihin, magkakalayo-layo na pala tayo. Ano ba yan? So sad. Huwag ka mag-alala, Mika. Uuwi ako naka-helicopter, tapos may dala kang kotse para sa'yo. Hindi ka malulungkot. Ano May ba yan? kasama ka na lang kay Isaac sa Australia. Ay, gusapaling ko kayo. Hindi kasi ang usapan namin si Isaac, mag-o-Australia. So, si Isaac lang pala yung sasama sa So, akin. kung si Isaac umalis, iwan ka sa bahay, okay lang. Pero kung kami hindi, Isaac, Hindi naman. pinapanood mo to. Syempre, ako naman, as much as possible, gusto ko, syempre, magkakasama pa rin tayo sa future, di ba? Pero kung mag-aasawa na kayo, that's the time na, di ba? Dahil magagawa dun pag ganun eh. O May anyways, kwarto ka nga sa amin, Mika. Nakareserve papagawa na niyo isa. ako ng kwarto? Yes. Sa abroad? Yes. Mayaman kami. Mayaman kami. Wow. Okay. O anyways, ito, next question ko. Nagtampo na ba kayo sa akin na hindi ko alam? Siguro sa dami, di ko na maalala. Joke Sa lang. dami. Hindi, pero I don't remember a specific moment. How about you? Ha? Maisip. Wala. Ibig sabihin, nakakalimutan Wala mo na. naman kasi Nakalimutan we mo have na. a healthy son and mom relationship. Okay, good. Nagko-communicate tayo kapag may problema. Hindi, nagko-communicate lang tayo kapag broken ka. Ano ba? Kapag tapos na. Pero habang nangyayari Iba yun, naman yun. pag may problem ka, hindi ko nalalaman. Pag patapos na or tapos na, Mika, alam ko na yung mukha mo na gigits, may ano to, may problema Ano po to. kasi?
Hindi Sa naman. kanya, hindi siya nag-open up agad-agad, pero nag-open up din siya. At lalo na kapag talagang hindi na kaya ni David, bigla na lang niya yayakap, tsaka pupuntahan ako, "San ka?" Alam ko na yung mga ganun, "San ka?" Kasi hindi naman niya ako madalas hinahanap, pero pag nagtanong niya, "San kami ka? Uwi ka ba? Pauwi ka na ba?" Ah, alam ko na to. Si Kayla, never ko nalalaman. Eto medyo misteryosa to. Hindi talaga nalalaman ko ano nangyayari sa buhay niya. Nalalaman ko na lang minsan kay David, ganun. Hindi, mapapansin mo kasi kay Kayla, tahimik siya, pero minsan, pag kasama mo siya, mapapansin mo mas tahimik siya as usual. Yung hindi na talaga nagsasalita, doon mo malalaman, Mika, kapag ano talaga siya. Pag tahimik ka, doon Mm-mm. kami problema. Kasi kahit tahimik naman siya, nonchalant, nagsasalita pa rin. Pero kapag ano talaga siya, Pag naging isaak na ako, Oo. Si Isa kasi hindi nagsasalita eh. Oo. Talaga, ever. O Mm-mm. anyways, naiinggit ba kayo sa ibang kids kapag nakikita nyo na buti pa sila, nabibili nila lahat ng gusto nila, tapos kami laging tinitipid, laging sabihin, "Nak, ano muna, ipon muna tayo," or "Nak, ganito muna." Naiinggit ba kayo? Yung totoo ah. siguro dati nung mas bata pa ako. Mm-mm. Pero nung habang nare-realize ko yung mga problems po ni Mami Ka and yung struggles, mga expenses niya, na-understand ko po. So, yeah. Nagigets mo na. Yeah. Naiinis nga ako kasi pag nagagastosan mo ako eh. Yun ang sasabihin ko ngayon. Actually, baliktad. Pag gagastos ako, magagalit pa sila, "Mika, ba't ka bumili niyan? Mika, hindi naman kailangan. Mika, saan mo kinuha yung perang pambili?" So, sila pa, yun naman yung natutuwa ako na hindi sila spoiled talaga ever na nagpapabili. Gusto ko ng ganito, ng ganyan. Nagagalit pa sila, baliktad. Oo, So, naiinis yun. nga ako pag ginagastosan mo ako, Mika. Eh, gusto ko nga ako na yung ang maging spoil sa'yo. Kaya nga Oh. nagpapaka-work na ako para ikaw na yung ano eh. Oh. Wala pa. Hintay ka lang, Mika. Mga ano pa, 5 years pa. Sa inyong dalawa, who's most likely na kapag tumanda ako talagang susupport ako. Though hindi ko naman ine-expect or hindi naman talaga dapat na, syempre dapat may ipon na ako by that time, di ba? Pero who's most likely na, hindi ko talaga pababayaan si Mami Ka, susupport ko siya financially and everything sa palagay nyo, sa inyong dalawa? I think wala namang mas ano dun, Mika. Parehas naman kaming love kay. Oh. So, walang kuripot sa inyo pagdating sa Wala. akin. Pero ang ano lang, siguro ang difference lang is mas papakita ko yung effort. Pero parehas lang naman kay Kayla. Pero kay Kayla kasi, yung tahimik lang siya. Kahit hindi mo Actually. malaman na ginawa niya yun para sa'yo, okay lang sa kanya. Oo, ganun siya, tahimik lang talaga siya eh. Oo. Siguro mas matipid lang talaga sa pera si Kayla. Ikaw mas gastador. Pero diba? hanap si Kayla ng paraan para matulungan ka. Pero ako naman kasi gusto ko agad-agad eh. Oo. Agad-agad, ngayon din, right now, wala nang bukas, gumaling ka. Ano yung paborito niyong bagay na ginagawa natin together? Siguro, wala na to eh. Parang, baka di na mangyari ulit. Pero dati, nung pinipick up po kami ni Mami Ka from school, syempre, Baka maiyak. syempre sa akin po muna. Tapos si Kuya David po. Tapos after nun, dadaan po kami sa, Magkakamess. Bakit ako naiiyak? after, Yung pagsundo, gusto niyong ginagawa ko. hindi yung after nun, Ikaw may sinusundo eh. hindi na. Pero nahalata po Ayos, niya na gutom kami. So, papakainin niya po kami. Kahit Ah, Jollibee lang. Normal naman yun. Big things na yun sa inyo. Grabe, ang swerte ko naman. Ano ba yan? Ayoko na umiyak. Nasa intro pa lang tayo, nag-iiyak. And ako Ikaw naman, naman, ano yung ginagawa natin together na tumatatak sa'yo, na gusto-gusto mo? yung kapag tayong tatlo lang, di ba yung nasa China tayo, tayong tatlo lang yung tayong tatlo nag-ano, lang. yung Tahimik yung naglalakad, tahimik lang mundo namin, for a while, wala kami mga problema, tapos kami tatlo lang yung nag-iikot. Kapag ganun kami lagi. Okay. Aww. Ano naman yung pinaka-funny na memory natin? Meron ba? Anong funny? Parang lahat funny. Kasi every time na magkakasama tayo, parang magtotropa lang tayo eh. Hindi, kapag Kapag, baka mabulga, kapag may ginajudge si mami ka, tapos malapit lang. ano judge? Yung kapag may binabash si mami ka, O tapos, tapos malapit lang sa amin yung binabash niya. ayun, natatawa kayo sa mga side comments ko. Tapos makikisali po si Kuya David. Tapos si Kayla yung taga-sawi, huwag kayong ganyan. Oo, ganun lagi. Oo. Okay. Ano naman yung ginagawa ko na nakakatawa or nakakahiya minsan na nahiya kay mami ko? Oh my gosh, yung ganun. Lagi, kapag kasama ko si mami ka sa labas, like, her in general,
nakakahiya siya. Pero not in a bad way. Ano nakakahiya? Bakit ako nakakahiya? Madalas Dahil, nakakaya kasi maingay, may ADHD, ganun. Pero not in a bad way ha. In a unique way. Kasi, in a funny way naman. in a funny way. Kasi masasabi mo na may, malakas yung personality ng nanay ko. And, siya, iba siya from other moms. Kasi yung ibang nanay is, di ba, tahimik lang, tas laging super strict. Pero kasi, si Mami Ka, may siya, may factor na, yung maingay na mom na, talagang Maingay ba ako? nagsa-stand out lagi sa crowd. Yun yung, unique siya. Okay. Hindi siya bad na, nakakahiya naman. Siguro yung pag tinatawagan akong pangit ni Mami ka sa public. Huy, hindi ko na Kayla, ano ba yan? Yung lipstick mo, lampas. Yung ganun. Ang pangit ng ano niyan. Very honest kasi ako, di ba? Sasabihin ko yung totoo. Boy, hindi bagay yung suot mong ganyan. Mukha kang ganun. Meron na bang instance na nag-advise ako sa inyo, tapos parang ayaw niyo maniwala, but at the end of the day, masasabi niyo na, shucks, tama yung nanay ko. Mom is always right. May ganun na ba? Okay. Bigyan mo yung mic. Mukhang lahat ng advices ko tama. Ano Kasi ba? naman, magpapakita lang ako ng picture ng crush ko kay Mami Ka. I-judge ko. Sabihin niya, i-ghost ka nito. Kaya ka nitong iwan. Ano to? Parang, may sinabi ako nung dati, di ba? Kaya Feeling ko kanyang iwan hanggang kasi friend ano lang ang siya. tingin niya sa'yo. May ganun, di ba? Or yung yung kaya kanyang iwan kasi independent siya. Oo, yun, meron Tapos din. kinabukasan ginusto ko. Parang, kaya minsan, sabi niya, Mika, anong tingin mo dito? Hindi ko alam, may ganun yatang powers yung mga nanay na, siguro dahil ilang years na kami sa mundo. Kada salita kasi ni Mami Ka, parang prophecy na Actually, nangyayari agad eh. Actually, nagkakatotoo yung mga sinasabi ko. At saka yung mga advice ko, di ba? Or Tama. kahit hindi lang advice, yung tahimik lang ako, tapos sasabihin namin ka, ano yung problema mo? Sa school yan, no? Tapos ano. Totoo. Tapos ano, no? Alam ko agad. Wala pa akong sinasabi na describe niya na yung buong sitwasyon. Oo, totoo. Si Kayla lang minsan na mahirap basahin. Pero siguro dahil bata pa siya, wala pa siya masyadong pinagdadaan ng problema, kaya hindi ko pa na full-blown advice sa kanya, di ba? Anyways, Pero ang maganda kay Kayla, hindi siya Meka. Yung, di ba marami kasing bata na dumadaan sa, or baka hindi pa siya dumadaan. Pero napapansin ko kasi, hindi siya katulad ng ibang batang dumadaan sa teenage walwal. Yung parang, actually, rebellious. yung rebellious stage na laging tumatakas na malabas. Kasi di ba nung Oo. nag-outing sila ng friends niya, lang siya, tahimik na siya, tapos kasama pa siya, or kapag may party, hindi siya wild na inom. Parang decent lang siya ganun. Actually, kayong dalawa, both of you, kasi yun naman yung thankful ako dahil sabi ko, bakit ganun? Di ba kapag teenager, dadaan ka sa stage na magre-rebelde ka, tatakas ka. Sabi ko, bakit yung dalawang bata, hindi ko naman madalas payagan, pero hindi nila ginagawa sa akin yun. So, hindi sila dumaan sa stage na magsisigarilyo, magve-vape, maglalasing, magdadrugs. Sabi ko, ang swerte ko naman. Talaga nakaswerte ako sa mga anak ko. Kasi ako noon, inaamin ko, dumating ako sa point na nagrebelde ako, yung tumakas ako, lumayas ako, nagtry ako ng mga bagay na ganyan. So, it's a good thing na Pero may one time na tumakas ako eh. hindi ko alam yan. Hindi, Saan ka tumakas? alam mo. Saan ka tumakas? Mas natakot ako kay Mami Ka nung hindi siya nagalit. Pero nakita na lang niya kasi, umalis kami ng friend ko, tapos nakita niya sa tracker, sa GPS, bakit nasa Intramuros ka? Tapos, sabi ko, Tapos, saka siya nagpaalam. Mika, sabi ko, nagpapaalam ka kung kailan andyan ka na. tapos hindi siya nagalit, sabi niya, I'm disappointed. Sabi ko, Hindi, kasi hindi ako strict na mom, pero pag nagalit ako, hindi rin ako mabunganga. Ang style ko kasi mananahimik lang ako. Para Tapos- alam mo na malala yung ginawa mo. Tapos medyo nakainom ako nun. Tapos biglang nawala yung biglang ako nag-sober up, nagising yung diwa ko. Sabi ko, pre, kailangan natin umuwi. Hinahanap na ako ng nanay ko. Isang word lang yun I'm disappointed. Nagising ako pa nawala lahat ng ininom ko. Oo. At saka ever since, naalala mo kung paano ko kayo disiplina. Si Kayla, hindi ko siya napalo ever eh. Si David, napalo ko ito ng hanger. Pero yung hindi dumadampi sa puwet, yung konting-konti lang. Tapos umiyak ako nun after, bakit ko siya dinampian sa puwet na hanger? Pero bata ka pa nun eh. Tsaka may naging kasalanan ka pa one time na sabi ko, sige, face the wall. Naalala mo yun? Di mo na maalala? Sobrang bata, sobrang kulit mo kasi nun dati. So, di talaga ako namamalo, hindi rin ako mabunganga. Tahimik lang ako, pero paparamdam ko sa'yo na mali ang ginawa mo. Ganun akong klase. And ang maganda doon, kapag halimbawa, nagkakamali silang dalawa, hindi ako lumalapit sa inyo, di ba?
kayo ang lalapit talaga sa akin. Kasi pag ginawa ko yun, masuspoil kayo, tsaka hindi nyo marirealize na may mali kayo nagawa. So, kahit abutin ng 1 linggo yan, hindi talaga ako lalapit sa inyo. Kayo dapat ang mag-effort. Hindi pa, Dati lumapit ever. ka sa akin, Kailan yun? nag-away tayo, tas, Ikaw yung lumapit, ha? yumakap ka sa akin. Hindi, sa kwarto ni Kuya Elion, pinuntahan mo ako kasi Baka bata ka pa noon. ayaw ko lumapit sa'yo, tas sabi mo, matutulog na lang tayo ng galit tayo sa isa't isa? Kasi hindi makatulog si Mami kayo, so pinuntahan niya ako. Oo. Pero that was before. Feeling ko mga ano ka pa noon, 7 years old. So, pero na-train na kita na dapat kayo talagang lalapit sa parents ninyo. Ayun. Napapansin Anyways. nyo guys, kapag may kapag may pinapakita ng problema, laging hindi si Kayla yung nagsasalita. Ako lagi nasa mic. Tahimik lang Oo siya. nga. Okay. Ano yung pinaka naaalala nyo na ginawa ko para sa inyo na na-touch kayo? Actually, sa lahat. Huh? Sa lahat? Pero Yung- kahit isang moment. Tong one time na nagpapabili ako kay Mami ka ng drumsticks para sa drums ko po. Tapos, nakita ko po, ay parang masyadong mahal. Baka ayaw to bilhin ni Mami ka sa akin. Mm-mm. Pero pinakita ko po kay Mami ka para i-check ko po kung gusto niya ba bilhin para sa akin. Binili niya po. Mura lang yun ah. Na-touch ka na 1,000? doon? Oh, 1,000 pesos. Mahal na po yun eh. So, na-touch ka doon sa 1,000 pesos? Oh my gosh. Ikaw? Ang tawag, nung may 3 days kaming retreat sa Lasal. Tapos, kasi dati di ba pinagganon din kayo, pinagsulat kayo ng letter, tapos walang nagsulat sa inyo, tapos nung uwian na, hindi niyo pa ako napuntahan, mag-isa pa ako dun sa mga teacher. Bumawi ako noon eh. Oh, Nung pero bata ka kasi, after na, parang ang alam kong oras, 2 p.m., dumating ako 3 p.m., tapos na. Lahat Tapos may na. nanay, ikaw lang Ako wala, lang di ba? wala. Kasi di ko nga alam na mali pala yung oras. so naulit yung gano'n na parang recollection, 3 days kami. Tapos sabi nila, you will receive letters from your parents. Sabi ko, tatay pa ako, hindi naman nagbabasa ng text yung magulang ko. So, ako naman, okay, edi expect ko na nawala. Talaga? In-expect mo na wala? Tapos nung nagbubukas sa lahat ng letter, lahat sila meron, tapos ako wala pa. Tapos, ayun, tapos biglang may dumating, you have letter from your mom. Tapos sabi niya, hi, oh my gosh, letter kay mami ka. Tapos nakalagay, hi, sa wakas, wala kang cellphone ng 3 days. Yan talaga yung Sige, bungad ko. pwede na, basta may letter. Grabe naman. Uy, may maganda rin ako sinabi doon. Baka isipin nila, yun lang yung sinabi ko. Hindi, marami naman. Hindi ko na didiscuss. Yun lang yung intro. Pero at least, kasi busy kasi si mami ka, tapos marami pa siyang nag-iniisip. So, kahit may mag-text sa kanya, hindi niya mapapansin yun. Lalo na Lasal, hindi mo naman niya pinapansin pag galing Lasal. Grabe ka naman. Hindi Ano ba tinext sa'yo? Paano mo na sa ano yun? Hindi ko na maalala eh. Basta you have to write a letter po, ganyan-ganyan. Oh. Tapos hindi ko pa binigay number mo sa kanila, Mika. Talaga? Baka hinanap nila Kasi talaga. nag-expect na ako hindi kayo magbibigay. Grabe Kailan nyo naman naramdaman na love ko talaga kayo? Every time na... Every time na you go out of your way, kahit busy ka, para sa amin. Yung kahit nagpapasundo ko galing sa school, pero may dubbing ka pa after. Susundo mo pa rin ako. Naalala mo yung sa iPhone na bago ko, Mika? Yung inano mo sa akin, ang tawag dito? Kasi Regalo? ayaw ko gumagastos ka. Oo. Tapos nakita mo sila sa cellphone ko. Ako naman, okay lang, hanap na lang ako ng paraan bumili. Kasi nakita ko noon sa Japan ka, sira na yung iPhone 13 mo. Oo. Nag-go-off na. Sabi ko, shucks, kailangan na talaga niya ng bagong phone. Ayaw ko naman gumagastos ka. So, naghanap ng paraan si Mami ka. Nakabili siya ng iPhone nang hindi masyadong gumagastos. So, ayun. Okay. So, nag-ano pa si Mami ka talaga. Kinonsider niya pa rin yung nararamdaman ko kapag gumagastos siya sa amin. Tapos, ayun. Kasi kapag Sige. love mo naman ng isang tao, Gagawa ka ng paraan. gagawa ka ng paraan, pero ikaw consider mo pa rin lagi yung Naalala ko po yung time na binilan po ako ni Mami ka ng drum set. Kasi nung mga months po before nun, gustong-gusto ko po talaga mag-drums, pero wala po akong kit, walang kahit ano. So, nakalimutan ko na po yung pangarap ko na maging drummer. Tapos, Okay. dun po, bigla pagkatapos ng school, nasa energy po kami. Tapos, binuksan niya po yung kotse niya. Ano to, Mika?
So na-touch ka pala nun na may drums ka na. Kasi naalala niya po yung pinakagusto ko po. Okay. Ba't yung skateboard ko nakatambak na lang? What? No, I'm also gonna use that. Ano ba yan? Okay. Ano naman ang pinakamahalagang natutunan nyo sa akin, like values, na tumatak talaga sa inyo, na dadalhin nyo hanggang pagtanda? Being nice and humble lagi. Humility. Yes. How about you, Kay? Kapag laging may kumakatok sa window sa kotse, laging bigyan. Ganyan ginagawa po ni Mami ka kasi lagi. Yung mga nanlilimos. Yung giving po kasi siya lagi. Tapos yung isa pa, bawal mag-sleepover. Kasi there's lots of dangers that can happen. Kasi hindi ko sila pinapayagang mag-overnight sa ibang bahay. Minsan super wild ng imagination ni Mami Ka. Mami Ka, mag-sleep over ako. Wala, baka pasukin ka ng serial killer. O baka biglang may bumagsak na bomba. So, pumasok yun. Hindi, pero it's a practice din kasi na maganda. Kasi parang, di ba, dapat meron kayong wala Pagkaaning. akong unahin. Pagkaaning. Hindi kasi totoo, marami kasing pwedeng mangyari sa ibang bahay. Plus, may sarili naman kayong kwarto. Ba't kailangan makitulog sa ibang bahay? Unless it's emergency. Di ba yung mga ganun? So, parang i-practice nyo na doon kayo natutulog sa kwarto nyo talaga. Di ba? So, hindi naman kayo nagagalit kapag sinasabi kong, huwag kayong nag-overnight sa ibang bahay. Hindi naman. Minsan, tampo. Sabi ko, may kano ba yun? Pero someday, you will realize na, buti na lang pala, hindi ako masyadong naging maluwag sa... Yes, wala Diba? namang gagawin ang magulang nyo na hindi makakabuti para sa inyo, guys. Siguro ngayon, di nyo lang magigets yun. Pero in time, magiging thankful kayo. Kasi ako, naging thankful ako nun kay mami na though sobrang higpit ni mami, Kahit pero, nasa balik. pero naging thankful ako kahit paano na hindi ako sanay na nakikitulog kung saan-saan lang, ng ganyan. So parang, okay. So kung i-rate nyo ako bilang nanay, ano sa tingin nyo, yung pagiging nanay ko? Paano nyo i-describe or anong masasabi nyo, comment nyo sa pagiging nanay ko? May kulang ba sa akin? Feeling nyo ba masyado akong ganto, ganyan? Ano naman? 10 naman po, 10. Kasi hindi mo pwedeng i-rate ang nanay mo na mababa kasi kahit si mami ka kasi, kahit may ibang pagkukulang siya, binabawi niya naman sa ibang aspect. Kunyari, money problems, babawiin ni mami ka yun sa efforts. So, mapapantayan na yun ng or kunyari naman, sa time, walang time si mami ka, babawiin naman niya yun. Magpaplano siya ng trip na magkakasama kami ng susunod-sunod na araw. Parang ganun. Ikaw, how would you describe me as a mom? Patient, makulit. Patient. Napatingin din ako. Actually, no. Ano? Actually, hindi, patient na different way. Yung kapag, Pati siya hindi nag-agree eh. Uy, patient naman din talaga ako. kasi naalala ko po yung nakabasag po ko. Yung mga ganun. Yung mga mistake. Kasi accident yun eh. Hindi ko dapat, di ba, ba't ako magagalit sa Kasi accident? natakot po ako, akala ko po sisigawin ako ni Mami ka. Yung mga bagay na hindi sinadya, hindi ka dapat magalit. Pero yung mga bagay na sinadya nyo, kahit alam nyo mali, syempre doon ako magre-react, ba? Hindi naman po, si mami ka, hindi siya like yung mom na naninigaw or nang de-degrade. Pag natsyempohan mong galit siya, ay umiwas ka na lang. Kasi baka maano ka sa rat niya. Like kunyari, minsan masama ang araw ni mami ka, tapos pa siya, may nasa cycle pa niya, 'di ba? Tapos 'di ba? So iwas ka na lang. Pero hindi ka naman masisigawan ni mami ka. So, alam niya na pag mainit ulo ko, Hindi naman siya hindi ka naman niya mumurahin na PI ka, ganun. hindi naman ganun. Okay. Anyways, dahil malalaki na kayo, and feeling ko naman kahit paano nakabawi na ako sa inyo. Pero before, nagtampo ba kayo sa akin nung mga panahon na bata kayo tapos hindi kayo out? Na-ask na yan, Mika eh. Hindi pa. Kanina. Hindi pa. Nung tinago ko kayo, I mean, as kids, kasi, di ba, nung time na pinagbubuntis ko si David, talagang tagong-tago ako. Tapos nung pinanganak ko siya, hindi ko talaga ina-out na may anak ako kasi nga, nagmo-modeling ako noon. Lahat ng racket, nagka-car show. Parang noon, nung time na yon parang hindi pa ganun katanggap na may anak ka, tas model ka. Parang, hindi ko alam kung ako lang ba yon. Parang takot pa ako dun sa judgment.
So, hindi muna kita in-out hanggang sa naging artista ka, so wala na akong choice. 'Di ba? Tapos si Kayla naman, ang tagal din bago ko siya in-out. So, parang nagigilty din ako at some point na, syempre, gusto ko rin siyang protektahan kasi babae siya. Pero, dun sa tamang age na feeling ko, magdadalaga na to, hindi ko siya pwedeng forever na ganun. Nagtampo ba kayo sa akin? Kahit naman nag-artista ako, may tinatago mo pa rin ako eh. Kasi iba pangalan natin eh. Iba ba? last name ko. Iba last name Hindi ko. hindi ko lang sinasabi pa na, rin yes, inaano. he's my son. Kumbaga, hindi ko lang kino-confirm. Oo, pero, hindi naman. Ano ako eh, matigas ulo ko eh. Di ba ka nag-reveal pa ako? Edit video. Additional, i-insert natin yung video. Hi guys, I'm David Ramirez. DJ Car is my real mom. nang bata ka. A real mom. Pero as time goes by, natanggap ko na, dapat hindi ko siya parang ginawa. That Feeling time ko. naman, siguro di naman namin Mika eh. Hindi naman namin naiintindihan yung nangyayari. So, kahit siguro ikaw nagigilty ka, pero sa amin wala lang yun kasi mga bata pa lang naman kami. Tapos sino ba naman gusto namin i-please? Di naman namin naiintindihan yung sa industry. So, sa amin okay lang. Iniisip lang namin na normal lang yun. Na normal na bata lang kami. How about kay Kayla? Nagtampo ka nun sa akin? Actually, akala ko po hindi po ako mahal ni Mami Ka eh. Oh, grabe. Akala ko po nung in-out niya po ako, late na ba ako minahal ni Mami Ka? Ayun yung feeling mo nun. Oh. Iiyak yan. Pero, Pero, yan, na-realize ko po na tama siya. Kailangan niya po ako protektahan. I wasn't ready back then. Yeah. Nung time na yon, feeling ko ang duwag ko nun. Kasi parang natatakot ako sa, may isa na ng mga anak. Parang, alam mo yung natakot ako sa judgment. Tapos parang ayoko na maraming tanong. Yung pag-uusapan, parang, I just wanna keep it in private lang muna sana. Kaso, hindi ko na-realize na, wait lang, may nasa-sacrifice. Kaya nung time na nag-reveal na ako, sabi ko, maybe it's time. Parang, wala na akong pakialam sa sabihin ng ibang tao, bala na kayo dyan. Yun na iniisip ko. So, ayun. Huwag ka naman mag-guilty doon kasi naman, Mika, intindihin mo na din yung situation mo that time. Like, lost ka nun and wala ka talagang tinitingalan na role model. So, kailangan ikaw talaga yung nag-figure out on your own. So, medyo natagalan lang, pero at least, di ba, na ano mo na ngayon. I'm super scared talaga sa social media that time. Siyempre, lalo pa naging YouTuber ako, influencer. Sabi ko, shucks, nadagdagan na naman. Paano gagawin ko? Kumbaga, parang nadagdagan ako ng career. Hindi lang ako basta simpleng model or DJ lang. So, parang sobrang natakot talaga ako nung mga panahong yun. So, Pero, di ba nga, ang sinasabi nila, wag mo daw i-judge yung tao sa mga decision nila, pero i-judge mo sila sa options nila. And that time, wala ka naman masyadong options. Hindi mo pa alam na, ay, pwede ko pala ilabas yung mga anak ko na hindi nagagalit sa akin yung mga tao. Oo. Yun nga, so, parang di ko talaga, pero looking back, sana pala mas earlier pa. Yun yung iniisip ko, na sana pala noon pa, dapat kiber sa sasabihin ng ibang tao. Ano ngayon, parang ganun, yun naiisip ko right now. So, ayun. So, ano pa yung gusto nyong gawin natin in the future? Yung dream nyo na gawin natin, magkakasama? Or, ano yung dream nyo para sa akin? Parang ganun. For yung una, Tayo muna magkakasama. tayo, sana mas mag-travel tayo. Ikaw naman, David. Ang dream ko kay Mami Ka ay, itutupad ko to guys. It's not just a dream. So, gusto ko na hindi na mag-work si Mami Ka. Na na lang siya. Spoiled na lang siya sa amin na bibigyan namin siya ng monthly na 200K. Tapos, Grabe bahala naman, 200K. bahala ka na gumastos sa kung anong business man ang gusto mong Grabe. Actually, 500K. Sa'yo? Grabe, nagko-contest pa kayo. Ang yayaman naman ng ang Gusto tataas namin- ng pangarap nyo sa Gusto akin. namin, ang tawag dito, mag-isip na lang kung ano-anong business si Mami Ka kahit mag-fail o hindi. Edi unlimited pa rin yung niya. Oh. Yung provided namin sa kanya. Oh. Tapos titira tayo sa yung subdivision na tahimik lang na Yun ang wish nyo para sa akin. Yes. Any wishes pa para sa akin? Bukod sa magkapera. magkaroon ka ng ng sarili mong DJ, radio station. Wow, ang mahal nun. Mura lang yun. Radio station talaga. Mura lang yun. Kami magko-cover. Mura lang yun. Mura lang. Wow.
Okay. Nakikita ko kaya, pwede ka maging head ng radio station, Mika. Or ng Ang laki ng tiwala niyo sa akin, ha? DJ agency, ganun. Talaga? Passion mo yun eh. Siyempre, mas magandang kaya yun sa'yo. Nakikita ko. Okay. So anyways, for the last part, meron tayong sorry and thank you message. So meron ba kayo hinanda? Sabi ko maghanda kayo ng message for me at maghanda rin ako for you. Meron? Wala? Meron. Pwedeng basahin? Which one first? Sorry muna. Dear Mamika, I know I'm not the perfect or ideal daughter. I'm impatient, hard-headed, and childish. I realized how unlovable I can become, but you still manage to make me feel like I matter. Even through small things like you always checking where I am, kahit hindi ako nagre-reply, and yung pagkulit niyo po sa akin na maglagay ng yelo sa mukha every night. I'm sorry for being a stubborn daughter. I promise to keep growing until I am close to becoming the ideal daughter you wish for. Okay. Ayun, thank you naman. Sige, tuloy mo na. Dear Mamika, words can't express how grateful I am for having you as my mom. When I'm sick, Mamika, pabili gamot please. When I'm sad, Mika. When I want to feel pretty, Mamika, pa-makeup. Pag wala na akong pangtawag and data, Mamika, pa-load. And when I'm hungry after school, Mamika, pa-Gcash. Oh my You have gosh. taught me how rough motherhood is and how complicated girlhood is. The way you still constantly get back up after every problem that gets thrown at you inspires me, and it means so much to me. Thank you for never giving up, even after everything you've been through. For not letting anyone you love be harmed, and for being patient with me, even if it's such a hassle to fulfill my wants and needs. Oh, ano ba yan? Nagpapaiyak. Okay. My sorry and thank you naman for you is, grabe, ang tibay ni Kayla, hindi talaga siya umiiyak. sabi sa inyo siya yung pinaka-strong eh. So anyways, may message. Nag-mic. Habang ginagawa ko po ito sa kotse, medyo napapaiyak na po kayo. Pero baka mapansin ni Mami kaso. Nagpipigil. Okay. Sige, kunin mo lang muna mic na. My message naman for you is, sorry if you feel like hindi kita love, especially nung mga first part, nung bata ka, if wala akong time sa'yo palagi. Sa inyong dalawa ni Kuya David, sorry kung hindi kita nabigyan masyado ng time, hindi kita na-pamper at hindi kita nabilhan ng mga bagay na gusto mo. Sorry also kung medyo late na i-out kita. I'm so sorry about that. And I promise to make it up to you. I hope it's not too late. So, every time na nagpapabili ka sa akin, kaya kung mapapansin mo, sobrang bawi talaga ako. Alam mo yun? Sobrang bawi talaga ako. Sabi ko, sige, ibibigay ko talaga lahat. Kasi ayoko ma-feel mo na kulang yung love ko for you. So, ayun. And thank you for being understanding. At thank you dahil kahit ganun, sobrang bait mo pa rin as a daughter. Kung sinasabi mo hard-headed ka, I mean, feeling ko small things lang yun at pinagadaanan ng mga teenager. Kasi para sa akin, hindi ko na-feel na hard-headed ka. Dahil sumusunod ka pa rin naman eh. Minsan lang may mga konting, pero oo ka pa rin. Oo, sumusunod ka pa rin. So, thank you and thank you for loving me unconditionally. Lalo na pag may sakit ako, nag-aalaga ka din sa akin. Pag sinabi ko, Kayla, punta ka dito, kailangan ko ng ganyan. And supportive ka sa lahat ng bagay. Kagaya lang last night, talagang Kayla, samahan mo ako, mag-tanggap ako ng award. So, lahat ng hinihiling ko, hindi ka nagno-no. Kahit minsan may topa ka na ano ba yan, layo-layo. Pero, at the end of the day, sumusunod ka pa rin talaga. So, thank you for that. And I wish you happiness. Always. Legit yun and genuine yun. Yun lang. Tama na. Ano ba to? Man. Si Kayla nagpipigil ng luha. Nakagano ka na. It's okay to cry sometimes. Ito na. Okay. Mamika, I'm sorry na... Game. I'm sorry na hindi ako madalas umuwi na ngayon. Feeling ko nagtatampo ka na sa akin. And the real reason is hindi na ako madalas umuwi is totoo naman na busy ako. But also, at the same time,
gusto kong magbigay din ng space sa inyo ni Kayla para mabigyan mo siya ng time and love na natanggap ko all those years na hindi niya masyado natanggap. So, ganun talaga kung ba't di ako masyado umuwi lagi. Para naman kayo lagi magkasama. And, Hindi. Bakit ba nagpipigil kayo ng iyak? There are times sa buhay mo na feeling nyo wala na kayong ibang kakampi, pero si Mami ka talaga yung lagi kong kakampi kahit kaaway ko na lahat, kahit mali ako, kahit lagi akong mainitin ng ulo minsan, madalas, or kahit tinataboy ko si Mami ka, andyan pa rin siya. Nag-ano pa rin siya. Pinipilit niya pa rin yung sarili niya kasi alam niya hindi ako okay minsan. And I'm sorry for that. I'm sorry din kung hindi ako nag-reply. Ang dami na kasi nangyayari and sometimes feeling ko ang bilis na ng buhay. And ayun, I have many shortcomings as a son and sorry na din dun. Sana may mga nababawi pa rin ako. And thank you naman for lagi mong pinipilit sarili mo sa buhay namin. Kahit Wow! Yung pagpilit hindi naman sa masama. Like, yun nga, kahit parang Makulit. makulit kahit hindi kami nagre-reply or minsan nang-i-snub kami kahit hindi naman dapat. Thank you. Yung isang araw lang sa yung sa kalye, bigla kang andun agad to save the day. Yung sa, na motor. May nasagi ka. may nasaging motor na tumba bigla, andun agad si Mami ka. So, lagi siyang maasahan and thank you. Kanina sa tinanong mo yung moment na feeling na love mo talaga kami. Yung moment na naramdaman namin na love mo kami is, hindi ko nasabi, ngayon ko lang naalala. Dati nang hingi ako sa'yo ng kasi wala talaga akong pera sa school. Hindi ako nabigyan ng baon. So, hindi niyo ako nabigyan ng baon, nakalimutan niyo ata. Okay. So, sabi ko, Mika, pwede ba makain ng 100 pa Jollibee? Hala. Tapos, nag-Gcash siya. 2,000. Oh my God! Tuwa-tuwa ako dun. And that says a lot as a mom na si Mami ka talaga yung will give more. Kung kaya niya, bibigay niya more than what you ask for. So, thank you Don Mika. And yun nga, sa mga advices mo sa amin na praying, values na tinuturo mo sa amin, and for always guiding us. Kahit, yun nga, you always go out of your way para man lang ma-feel namin na appreciated and loved kami kahit minsan wala ka ng tulog, pagod ka na. You'll always find a way. And Bakit ka Allergy naiyak? ako, hindi na-allergy ako. Ayaw talaga umamin eh. thank you for hindi lang sa ginagawa mo para sa amin, pero para din sa sarili mo na thank you din for always pushing through each day and working and being strong, providing for the family. So, thank you kasi hindi ka pa rin sumusuko and tumutuloy ka pa rin sa buhay. And sinusubukan mo pa rin. Ito pa rin yung mga pangarap mo para sa lahat. Yeah. Grabe naman yung mga messages ninyo. Iyakan tayo. But ako naman, siguro dahil super close na namin ni David at lahat nasasabi namin sa isa't isa, ang masasabi ko na lang na sorry, yun din, yung nasabi ko din kay Kayla, sorry kung hindi kita masyado nabigyan ng time before dahil sobrang workaholic ako. Pero siguro naman kahit paano nakabawi ako and babawi pa ako sa'yo at pati kay Kayla din of course. And thank you dahil sobrang understanding yung dalawa sa akin. Especially kay Kayla dahil never siyang nagalit sa akin or nagtanim ng sama ng loob sa lahat ng bagay, lalo na yung mga bagay na alam mo na pwede ka na magtampo pero hindi mo ginagawa. So thank you. And David, sana yung mga values na tinuro ko sa'yo, dahil ikaw malaki ka na, sana madala mo siya. Huwag mong kalilimutan. Yun. And thank you for being a good son. Kasi sobrang
generous to si David eh. Lahat nililibre nito. Tsaka pag kailangan, alam ko na talaga sa utak ko na pag may kailangan ako, to the rescue yan si David. Naalala ko kasi dati binigyan mo ako na sumweldo ka nun, wala akong pera nun. Binigyan mo ako ng, Mika, may pera na tayo. Naalala yung binigyan mo ako 25,000. Sabi ko, ha? Sa akin lahat to? Yes, Mika, sa'yo na yan. So, ganun siya ka-generous. Hindi sila madamot. So, kagaya ng sinasabi ni David na binigyan ko siya ng 2K. Sabi ko, ba't tuwan-tuwa to? 2K lang naman binigay ko. Yung iba nga dyan, di ba, mga rich kids. Si Kayla din, pag binibigyan ko minsan 1K, OMG. Mapapaganon, sabi ko, amaze kayo. Kasi sila, hindi ko sila sinanay sa material things. Gusto ko kasi napunuin yung pagmamahal ko, hindi through material things. Of course, it matters. Pero para sa akin kasi, mas mahalaga yung iparamdam mo, maging thoughtful ka, bigyan mo ng time, effortan mo, suportahan mo. Yun yung mahalaga sa akin na pagpaparamdam ng pagmamahal. And I hope, naramdaman nyo naman yun from me. So, ayun Last lang. message kay Mami Ka. Kasi we have a bond that's beyond simple na mother and son, mother and daughter. Kasi parang yun nga, magkakaibigan na tayo. So, kahit minsan may anxiety kami na nag-iisa ka, feeling mo wala kang friends. Sana, like, hindi lang as mga anak mo yung isipin mo sa amin na friend mo din kami na ready makinig sa'yo sa mga anumang problema mo. Kahit tingin mo na hindi na appropriate na kinikwento sa amin yun or tingin mo na sobra na mga nakaraang secrets mo na yun, wala kaming paki kasi ikaw yung mom namin and kahit anong gawin mo, kahit mali ka or tama ka, kahit may masama kang ginawa or hindi, or may mabuti, mamahalin ka pa rin namin. Thank you for that. Ay, hindi ko na alam sasabihin ko. Nasabi na natin lahat, pero ayun nga, ano pa ba? May kulang, may gusto kong sabihin, nakalimutan ko eh. Ano ba yung sasabihin ko? Subscribe. Hindi na pa eh. Ayun, naalala ko kasi, totoo yun, parang hindi ko na kailangan ng kahit na sinong tao sa mundo nung lumaki na sila, nung nakakasama ko na sila. Kasi, I can tell my secrets to David, I can tell my secrets to Kayla. Tapos, pag nagbabanding kami together, parang ko na sila mga kaibigan, mga magtotropa na talaga kami. So, nakakapag-confide na ako sa inyo. And it's a good thing na meron akong mga anak na kagaya ninyo na talagang willing to listen and supportive sa akin. So, yun, thank you. More travels to come. In Spain. Yeah. So anyways, Europe. okay, so that's it. Maraming salamat. Thank you for watching and happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay sa mundo. Paiyakin mo din yung susunod na guest, ha? Sure. Sige. So anyways, maraming salamat. Thank you for watching, guys. And of course, thank you to Work Hub and thank you sa aming studio kay Kuya Bral. Maraming Thank you, salamat. Kuya Bral. Yes. Lalagay ko na lang sa description box kung saan yung address na to kasi pwede rin kayong pumunta dito. Kung may gusto kayong i-shoot or anything, yan, pwede kayong mag-inquire. So, ayun lang. Thank you so much. Bye! Bye! This podcast is brought to you by Ultra Mega Supermarket. Presyong mababa, mas pinababa pa. Mega Mochi Say